Kilala mo ba si Su Jingshu? Ako yon. Sino naghahanap? Hindi ko alam, may tumatawag sa'yo sa school. Punta ka raw sa teacher's office. Wala namang may alam sa number ko ah. Sino pa kayong tatawag sa akin sa school? Hello? Ako si Su Jingshu. Sino naghahanap sa akin? Jinger, kumusta ka na? Bakit ikaw? Senior ka na ngayon taon, di ba? Ang bilis ng taon para sa isang iglap lang. Miss ka na ni Mama. 10 taon? 10 taon na! Nawala ka ng 10 taon, tapos ngayon sasabihin mong miss mo ako? Ano pang silbi nun? Ngayon nang nagising yung konsensya mo? Alam kong galing ka kay Mama. Pero may sariling hirap si Mama. Hindi na ako makapunta para makita ka. Pero lang naman ang kaya kong ipadala buwan-buwan. Umaasa na may makain at may maiusot ka. Pera lang, sapat na. Sasabihin ko sa'yo yung totoo. Yung mga perang pinapadala mo, nising ko hindi ko ginastos. Pwede ko ibalik sa'yo lahat ngayon. Mas pipiliin ko magtrabaho kaysa gumastos ng galing sa'yo. Huwag mong isipin na mabubura ng pera yung pagkukulang mo. Alam ko, malaki ang pagkakautang ni Mama sa'yo. Alam ko nahihirapan ka nitong mga taon. Pero mas masakit para kay Mama. Parang tinutusok ng kutsilyo ang puso ko at pinipilitit. Pwede mo bang bigyan si Mama ng chance? Pagbigyan mo ko, babawi ako sa pagkukulang ko. Hindi na. Hindi ko kailangan. Sige na, bababa ko na to. Singer, huwag mo muna ibaba. Anak, pwede ba kita makita? Huwag ka nang bumalik. Ayun na kita makita. Uy, South Sissy, may papakita ako. Tingnan mo to. Paano mo ginagawa? Peram nga. O yan mismo. Tama na laro. Manonood pala kami ng City Hunter mamayang hapon. Sasama rin ako. Anong gagawin mo doon? Manonood lang naman kami ni Lee Min-ho. Ako rin, gusto ko makita si Lee Min-ho eh. Uy, dito ka. Hello? Uy, Bashi, nakita mo ba si Jingshu nitong mga araw? Huh? Umuwi siya. Umuwi? Bakit? Sabi niya may half day off siya. Tatagal raw siyang di umuwi eh. Uuwi raw siya para maglinis. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Parang malungkot siya nitong mga araw eh. Bakit daw? Huwag mo nang banggitin. Pagbalik niya sa dorm kagabi, iyak siya ng iyak. Nagulat na ako eh. Tapos, sabi niya tumawag yung nanay niya. Nanay niya? May nangyari pa sa nanay niya? Ay, huwag kang magsalita. Ano ba? Pwede bang dahan-dahanin mo ako? Sabi ko, huwag ka lang magsalita. Bashi, ikwento mo na. Ano ba nangyari? Mahigit 10 taon na silang walang contact. Ngayon biglang tumawag, kaya hindi kinaya ni Xiao Shushu. Oo nga. Sino ba namang hindi bibigay? Siguradong ang bigat ng loob niya ngayon. Ano ba talaga nangyari? Huwag ka na nga mag-usisa. Pamilya nila yun. Nagtatanong lang naman ako eh. Bashi, babalik pa siya ng dorm ngayong gabi o bukas ng umaga na? Mukhang ngayong gabi rin babalik eh. Sabi niya kasi masanay raw siya sa dorm. Hindi raw siya komportable sa bahay. Kain ka na. Di ko pa ginalaw yan. Saan ka pupunta? Lalabas ako, magsha-shopping. Ba't di ka na lang bumalik na maaga? Mag-ball tayo. Mag-ball? Anong ball? Anong bola pa? Gabi na. Samahan mo na lang ako kumain. Oo na. Wag na, mag-away tayo eh. Sasamahan na kita. Ayan, mas okay. Kain na. Kain na. Ay, saan tayo pupunta? Ayoko nga. Nako,
Tara na nga. Sandali lang naman eh. Bad trip pa rin ako eh. Tara na kasi. Tingnan mo to. Sundan mo ko. Wow! Paano mo nalaman ang lugar na to? Narinig ko lang sila Sinabi niya eh. Dito daw siya nagjoyosi. O, kumusta? Diba ang ganda? Wow! Ang ganda nga dito. May pwesto doon sa unahan. Sabi nila, yung mga mahal natin sa buhay na wala na, nasa langit daw sila. Tinitingnan kaya nila tayo? Ewan ko. Dati hindi ako naniniwala. Pero kung maniniwala ka, sabay ako maniniwala sa'yo. Bakit kaya may mga taong kaya kang baliwaliin ng 10 taon? Tapos biglang susulpot. Guguluhin ang buhay mo. Bibigyan ka ng maling pag-asa para magandang ilusyon. Kahit walang kontak, kahit malayo siya, hindi ibig sabihin na hindi ka niya mahal. Siguro nga, may sarili talaga siyang pinagdadaanan. Ewan ko na. Litong-lito ako ngayon. Huwag mo nang isipin yung hindi mo maintindihan. Nandito naman ako sa ngayon eh. Alam mo ba, hiwalay na parents ko 4 na taon na. Sinisi ko sila noon. Oo, sinisi ko sila. Pero bakit? Mga problemang di kaya ayusin ng matatanda. Huwag nang ipasa sa mga bata. Pilitin kami mag-isip na parang matanda. At tanggapin. Pero ngayon, naalala ko siya. Miss ko na yung luto niya. Kahit may contact pa rin kami ngayon, gusto ko yung totoong kasama siya. salamat sa pagsama. Alam mo ba kung bakit bawal ko pang makita si Mama? Dahil pinipigilan ka ng tatay mo? Napag-usapan nila. Takot silang tigilan ko ang pag-aaral. Pakatakbuhan ko si Mama. Katulad nung nasa high school pa ako. Noon, palagi akong tumatakas papunta kay Mama. Mahigit 10 beses akong nahuli ni Papa. Madami rin akong palo. Tapos, Paglaon nun, pumayag na rin si Papa. Sabi niya sasabihin niya kung nasaan si Mama pagkatapos ng high school. At papayag na rin. Makita ko si Mama. ang saya nun. Ang saya ko para sa'yo. Pero teka. Bakit ikaw yung nagko-comfort sa akin? Gusto mo makita yung stars? Mga bituin? Di ba andyan lang sa langit? Masyadong malayo eh. Gusto ko yung parang kasama natin. Hintayin mo ako. Sila pala dito nagtatago. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman naninigarilyo, di ba? Wow! Saan mo nakuha yung fairy wand? Binili ko kaninang hapon. Gawing nating stars lahat ng worries natin. Sabay nating i-release.
Bawal kumain sa evening study. Palagi ka namang gutom. O ito, binili kita ng pagkain. Hindi na. Hindi ako nag-exercise lately eh. Nagdadagdag pa ako ng 5 pounds. Hindi ka namang mataba eh. Hindi nga. Timbang ko mismo, promise, nadadagdag. Magtitimbang din ako. Meron sa dorm ng scale. Sino yan? Lumabas ka dyan! Naririnig ko na kayo, ha? Sino na dyan? Lumabas kayo na maayos! Kundi paparusahan ko kayo! Director! Ha? Bakit? May nag-aaway sa court? Sino nasimula? Naglalaro lang ako nang bigla silang dumating eh. May dala silang pamalo tapos binugbog pa ako eh. Tani mo ko doon. Bilis! Ay, sandali lang. Sarado ang pinto eh. Pwede bang buksan ito? May mga estudyanteng lumabag sa rules. Bantayan mo muna dito, ha? Sige, ako nang titingin doon. Okay po, sige po. Wala kang papatakasin. Sige po, Director, bilisan nyo. Sige na, bilisan nyo. Alis na kayo. Hindi ako alis. Bakit naman? Hindi pwede. Pag umalis ako, si Chuyuning ang mapapahamak. Ayos lang ako, umalis na kayo. Ano ba? Hindi ko tatayo din ng tropa ko para lang maligtas, no? Bashi, alis ka na. Hindi rin ako aalis. Wala nga alis. Sabay-sabay natin harapin. Bashi, please, umalis ka na. Baka nakita na ako ng direktor kanina eh. Kahit isa lang makaligtas. Sige na, makinig ka. Oo nga, sige na, pakinggan mo na siya. Sige na. Ang bilis mo naman akong pinabalik. Ang babaeng to eh. Emosyonal kasi. Nagpapanik agad pag may problema. Kailangan niya ng maasahang lalaking kagaya ko. Emosyonal pa rin. Dinala mo yung babae dito. Kundi lang ako dumating kagad eh. Sino pang aasahan mo? So ako pala yung nag-save ng beauty? Tigilan mo na nga, wala akong makita eh. Wala na ba? Mawala na eh. Patay mo yung ilaw. Alam ko na to eh. Ang hilig yung maglaro ng Encircle Way, Save Zao. Sira ulo kayo, ha? Akala nyo ba tanga ang dean? Nung tinanong ko, puro grade 3 class 1 daw kayo. Kita namang may sabuatan kayo eh. Di nyo kami malaloko. Teacher, dumaan lang po talaga ako. Nakita ko lang yung director ng teaching depth. Nag-sacrifice lang po ako para sa kanya. Ay, nagdadahilan ka pa rin eh. Akala mo di ko nakita? Na-abandon the car to save the driver yan. Pero hindi naman po talaga lauma. Walang kilalaman si Chuyuning dito. Pakiusap, wag... Tumigil ka nga. Akala mo porkit nasa list ng athletes ka, fearless ka na? Hindi ganon. Dapat seryosong kaparusahan sa ganyan. Pero pinapatawad ko na kayo. Ha? Pinapatawad ko na kayo. Salamat, teacher. Nung third year nga kami, wala kaming ganyan-ganyan eh. Alam ninyo, para kayong sumabak sa jero ng libo-libo. Gets nyo ba yon ha? Opo, gets po namin. Anong gets nyo? Wala naman kayo bagets eh. Kayo ngayon, kapag papasok na kayo sa college, sigurado, doon nyo lang marirealize, ha? Kung gaano kaganda ang mundo sa labas. Kapag naka-explore na kayo, mas marami pang choices. Bawiin nyo yung wini-waste sa precious time ninyo ngayon. Ha? Sa panandali ang love affair lang? Teacher, medyo absolute yata yung view po ninyo. Baka naman may pure emotions din sa high school. Oo nga. Hindi nyo naman po masasabi kagad kung anong mangyayari sa future. Ay sige na, tabi na. Di na ako makikipagtalo pa, ha? Sa pagkakataong ito, ha? Pero pag nandito pa ulit ang dean next time, ako mismo ang magpapablame sa inyo sa harap niya. Di na ako magiging magalang. Pag ginawa nyo pa, ang bagay na to, papatawag ko ng mga magulang ninyo, mag-uusap kami ng maayos. Guess nyo ba?
Opo. Opo. Wala pang next time. Sabihin mo lang yan. O sige na. Balik na sa klase. Opo. Hoy! Nasaan yung damo ko dito? Finally, 1 month break. Makakatulog din ako ng maayos. Ayos ka lang ba? Di naman na-record. Ayos lang yun. Nilasot na kilaw, ma. Buti ayos ka lang. Si Baishi nag-aalala sa'yo. Umiyak pa kagabi. Baka raw kasi maparusahan ka. Nag-aalala ka rin ba sa akin? Hindi naman ako kinakabahan. Mas okay pang pinarusahan ka maglinis ng CR. Okay pa ako nun. May mabaho pa sa paligid ko araw-araw eh. Ay, nako, nakakainis. Jingshu! Jingshu! Anong ginagawa mo dito? Nag-usap tayo last time sa phone. Nag-promise akong babalik, di ba? Alam kong bakasyon mo ngayon. Kaya sinundo kita. Hindi na kailangan. Wala nang sumusundo sa akin mula nung 6 na taon ako. Hindi ko kailangan. Jingshu, kasalanan ni Mama. Pag-usapan na lang natin pag-uwi, okay? Uuwi? Aling bahay ang uuwian? Jingshu, marami pang gustong sabihin si Mama. Tita. Hello po. Ako po si Chu Yuning. Kaklase po ni Jingshu. Hello sa'yo. Jingshu, may mga bagay na dapat harapin. Umuwi ka muna kasama ni Mama mo. Pero... Maging matapang ka. Oo, Jingshu. Umuwi ka muna. Gutom ka na ba? Nakahanda na ang ulam. Kain na. Halika. Ito yung paborito mong sweet and sour ni isda. Tikman mo kung masarap pa rin. Bakit? Hindi ba masarap? Kasalanan ni Mama. Nakalimutan ko ng panlasa mo. Kasalanan ni Mama. Nung umalis ang tatay mo, wala na tayong kita. Kailangan mo mag-aral. Alagaan pa si Lola mo. Nung mga panahong yun, hindi pa dumarating ang pensyon ng tatay mo. Sa umaga, naghuhugas ako ng pinggan sa resto. Sa gabi, nagtitinda sa bangketa. Maliit na negosyo lang. Kahit may hirap noon, hindi ako nagreklamo. Nagkasakit si Lola mo. Hindi ko na talaga kaya noon. Hanggang nakalala ko siya. May negosyo siya. Mabuti rin siya sa akin. Nangako siyang aalagaan kami ng mag-ina. Inisip ko, gusto kong pagpatuloy mo ang pag-aaral. Hindi ko kaya mag-isa. Sa huli, pumayag ako magpakasal sa kanya. Kaya inimon mo ako at si Lola para mamuhay ng masaya. Mali ang iniisip mo, Jingshu. Plano ko na sanang isama ka eh. Pero matindi ang pagputol ng lola mo, sabi niya. Kahit magutom kayong dalawa hanggang mamatay, hindi ko hayaang magtawag ka ng ibang papa. Wala na talaga akong nagawa. Kalaunan, sumama ako sa kanya para magnegosyo sa ibang lugar. Kapag nagpadala ako ng pera buwan-buwan, sobrang miss na miss kita. Pero, bakit minsan hindi ka man lang dumalaw sa akin?
Bumalik naman ako. Grade 3 ka pa noon. Pero ayaw ni Lola na makita mo ako. Natatakot siyang kunin kita. Hindi ko rin kayang suwayin ng matanda. Kaya hanggang sa gate lang ako ng school pinapanood kita. Ganun na lang ako. May luha sa mata. Tinitignan ka. Takot lang ako makita mo ako. Nung entrance exam, wala na si Lola. Habang nabubuhay siya, wala siyang sinabi sa akin. Nalaman ko lang noong 2008. Ang dami ring nangyari noon. Pumunta ako dito para kunin ka. Pero may sarili rin akong hirap. Sige na nga, nakaraan na lahat ng yun. Ngayon, pinakamalaking hiling ni Mama ay kayong dalawa ng kapatid mo. Tayong lahat, magsama-sama ulit bilang pamilya. Kain na muna. Lalamig na ang ulam, ha? Hello, welcome sa Shushanshu. Simulan na natin ang nursing. Yisha, anong gamit mo usually pang hilamos? Hindi naman ako naghihilamos palagi. Paano mo nagagawa yun? Kahit bata ka pa, dapat marunong ka pa rin mag-alaga ng balat. Mga babae, dapat marunong magmahal ng ganda. Hindi naman ako kukuha ng art exam. Pagbalik natin, bibilan kita ng imported na skincare. Dapat ng anak ko, puro best lang ang gamit. Ay, kanino ka ba lagi nagme-message ha? May ka-love life ka na ba? Di ko iniisip yan, estudyante pa lang ako. Kahit magaling ka pang mag-aaral, kahit gano'n pa ka-successful, mas okay pa rin yung makapangasawa ng mayaman. Pero huwag ka muna mag-aksaya ng oras dyan. Pagkatapos mo ng college, hahanap ka ni Mama ng matinong lalaki. Sorry po, ayaw gumana ng card. Okay na po, successful na. Tara na. Ayuning. May kaklase ka raw at Su Jingshu ang pangalan niya. Ang pinaka-importante ngayon ay ang pag-aaral mo sa abroad. At yung mga hindi naman importante, dapat putulin na. Paano mo nalaman? Si Magilio. Bakit hindi mo muna siya i-cut off? Ano sabihin mo? Tsaka diba sinabi ko na? Ayoko na sa Amerika. May napili na akong school at major dito. Hindi mo yung desisyon. Makakatalo ba ang local school sa abroad? Huwag mo sayangin na future mo. Yung future na gusto mo, yun lang naman eh. Kailan ko pa sinabi na gusto ko yun? Ikaw na lang ang umalis. May gusto na akong gawin ngayon. Yung gusto mong gawin?
Akala mo hindi ko alam? Ayaw mong umalis dahil lang sa babaeng yon. Di ba? Pupunta ako bukas sa school. Kakausapin ko siya. Huwag mong gawin yan! Kapag pumasok ka sa school, kalimutan mong may anak ka lalaki. Patuto ang respeto, ha? Jingshu, kain ka na ng prutas ah. Bilisan mo. Tikman mo na to. Habang sariwa pa. Tingnan mo sarili mo, ang gulo-gulo mo. Di mo malang tinitiklop yung mga damit mo. Hayaan mo na si mama mo. Anong hinahanap mo dyan? Wala naman. Jingshu, nakita mo ba yung titulo ng lupa natin? Bakit may nahanap yun? Napag-isipan ko na. Bala ko nang ibenta ang bahay na to. Isasama na kita pabalik ng Shanghai, sabay na tayo titira. Bakit mo naman ibebenta yung bahay? Sinabi ko bang gusto kong tumira sa'yo? Bahay mo yun, hindi sa akin. Jingshu, makinig ka kay mama. Kung susunod ka sa akin, magiging maayos ka. Hindi ba masarap tumira kasama ni mama? Hindi na kailangan. Itong bahay na to, dito lang ako. Nandito lahat ng alaala ko kasama si papa at lola. Ito ang tahanan ko. Gusto mong ibenta ko to para lang sumama sa'yo? Asa ka. Itong bahay na to, ang titulo ay nakapangalan sa akin at sa papa mo. May karapatan ako magdesisyon. Ganun, karapatan mo. Kaya ngayon inaari mo akong karapatan mo? Iniisip mo lang sarili mo. Naalala mo ba ako? Kailan mo ako naisip? Kaya pala bigla kang bumalik dito. Dahil lang pala sa bahay na to. Jingshu, pakinggan mo muna ako. Umalis ka. Please lang, umalis ka na. Ayoko makita ka pa. Huwag ka nang babalik. Huwag mo naguluhin ang buhay ko. Umalis ka na. Jingshu, pakinggan mo muna ako. Hindi ko naman habol ang bahay na to. Gusto ko lang talagang makasama ka. Kapag naibenta ang bahay, pwede ka rin sumama sa aking pabalik. Mabuting tao ang tiyuhin mo. Hindi ka niya pababayaan ngayon. Kasi nagka-problema lang sa negosyo. Kailangan na ng konting pera. Hindi ba mas maganda kung parehong maayos ng lahat? Anong kinalaman ko sa kanya? Kung gipit siya sa pera, bakit akong kailangan magbayad? Hindi ako kailanman titira sa inyo. Kalimutan mo na yan. Hanggang ngayon nire-respeto ko pa rin ang opinion mo. Gusto mo ng mga gamit na to? Ililipat nating lahat, okay? Wala na talaga akong ibang magawa. Alam mo naman, siya ang sumasagot sa pang-araw-araw mong gastusin. Kapag nalugi ang pabrika niya, pati ang kapatid mo, madadamay kaming lahat. Hindi ako hihingi kahit 5 sa kanya. Okay na ba kayong lahat? Wala akong pakialam. Umalis ka na. Ngayon na! Ayaw mo umalis? Sige, ako na lang aalis. Jingshu! Hatid na kita pa uwi. Ayoko pa umuwi.
Sasamahan na lang muna kita. Bakit ka nandito? Nag-away kami ni Papa eh. Gusto ko lang sanang may makausap. Hindi ko in-expect na pareho tayong walang mauwian. So ngayon, anong plano? Gets ko na. Halika. Paano mo nilaman tong secret door? Na-discover ko to nung inayos namin ng art festival. Dito na lang muna tayo matulog ngayong gabi. Sige. Linisin muna natin to. Ano palang nangyari sa pamilya mo? Hindi ko na sana inasahan ng mga bagay na imposible. Wala na rin akong inaasahan. Binuhusan na naman ako ng realidad na malamig na tubig. Ngayon parang ang lukot-lukot sa loob ko. Nagbabahala rin ako dati na baka hindi mo matanggap ang mama mo. Pero hindi ba naging okay naman kayo? Itong mga araw, sobrang bait niya sa akin. Nakakapanibago tuloy. Akala ko bumalik na siya talaga sa akin. Yun pala. Di kailangan lang pala siya. Sa huli, para rin pala sa lalaki niya. Yung bahay na yun, parang gusto ko nang isuka. Siguro ganyan talaga ang matatanda. Akala nila tama sila palagi. Kaya sinusunod natin sila. Ganun din si Papa. Hindi niya alam kung ano talagang gusto ko. Siguro, pag nakapasok na tayo sa college, matutupad na rin ang mga pangarap natin. Mabubuhay tayo ayon sa gusto natin. Yung pangarap natin? Yung buhay na gusto natin? Pangarap na buhay. Para sa ideal na buhay. Isang buhay na pinapangarap?